Vice Ganda ilalaban kay Vice President Sara Duterte for 2028 presidential election? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po. Pero bago yan at bago natin umpisan ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows dito sa bansang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun yung mga kaparokya, straight to our topic. Malayo pa man ang 2028 presidential election ay tila naghahanap na po ng ipantatapat kay Vice President Sara Duterte. Well, di naman kasi talaga kaila na malakas talaga ang vice presidente dahil sa pangalang dinadala nito. Kaya maraming nag-aanalisa kung sino yung dapat ipantapat dito at ilan sa lumulutang na pangalan aside Mayor Vico Sotto na alam naman po natin na unable to run in the higher position because of his age. Again, according to the Philippine Constitution, at least 40 years of age. So by 2028, he's turning 38 or 39 years old. So negative talaga siya by that time. Anyways, tila sinasuggest ng isang award-winning director na si Love Diaz ang isang vice ganda to challenge VP Sara Duterte for 2028 presidential election. So panoorin po natin ang balitang ito mga kaparokya. Tapatang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Ayon sa award-winning director na si Love Diaz, kailangan pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Para sa film critic, si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Suggestion pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice sina Senator Risa Hontiveros, Congressman Chel Jokno at Mayor Leni Robredo. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. Hugot pa ni Direk, kailangan ng mapalitan ang mga Duterte na master daw sa myth-making. So yun yung mga kaparokya, kaya bang tibagin ni Vice Ganda si VP Sara Duterte? For me mga kaparokya, disclaimer lamang, I'm not against the Vice Ganda, but aminin man natin o hindi, kahit pa sinasabi ng ilan na pop culture si Vice Ganda, hindi nito matatalo si Vice President Sara Duterte. Baka nga kilala lang si Vice Ganda dito sa Luzon. What about sa Visayas and Mindanao na baluarte ni VP Sara Duterte? Okay na si Vice Ganda sa showbiz, but if he will enter politics, I don't mind na iboboto ko siya. And that idea na magre-resign agad if ever manalo, parang nilaloko nyo lang ang mga tao. Bakit si Vice Ganda mga kaparokya? Kung pwede naman sina dating Vice President Leni Robredo alone with Bam Aquino bilang katandem nito. So para sa akin pwede na yan mga kaparokya. But Vice Ganda, it's a no. Stay in the showbiz na lang mga kaparokya. Si Vice Ganda, isa lang naman talaga ang nakikita natin pwedeng ipantapat kay VP Sara Duterte. Yan ay walang iba kundi si Pasig City Mayor Vico Sotto, yung anak po ni Bossing Vic Sotto. Nga lang ay hindi pa po siya po pwede unless magtulungan ang mga tao na magkaroon ng people initiative kung saan mangangalap ng pirma na maglayong pababain ang edad ng pwedeng tumakbo sa pagkapangulo, pangalawang pangulo na from 40 years old down to 35 years old. And for the Senate mga kaparokya from 35 going down to 30 years old. Dahil totoo naman mas maraming magagaling na batang politiko sa ngayon. But again, kung yung idea ng award-winning director ang basihan, malabong talunin ni Vice Ganda si VP Sara Duterte. Samantala, after Senador Bato de la Rosa is stating that Senate is not like noontime TV show na puro gimmick, do you think dapat bang humingi ng public apology ang mambabatas?
Sa inyo mga parokya na viewers ko here, dapat ba siyang humingi ng kapatawaran sa inasal niya na parang minamalit nito ang mga noontime shows dito sa bansa? Not particularly sa Eat Bulaga dahil wala naman siyang sinabing Eat Bulaga lang. Kunin ko ang opinion nyo patungkol dito mga kaparokya. So yun nga, in a relation, what he says mga kaparokya, sabi ni Tito Soto after ng session, ang totoo nun, mas maraming natutulungan ang noontime show 46 years kesa sa atin dito. Sa lahat daw po ng senador. Pahiya dito mga kaparokya si Bato de la Rosa na masyadong balat sibuyas at napakayabang nito mga kaparokya. Parang naglabas siya ng hinanakit mga kaparokya pero misinformation naman po ang nakalat niya. Agree naman tayo sa sinabi ni Senate President Tito Soto. Sabihin na natin na may natulungan si Bato pero mahihigitan ba nito ang tulong na ibinigay ng Eat Bulaga at ng Eat Showtime? Medyo off yung sinabi ni Bato sa pagdamay ng noontime show sa kanyang hinaing. Parang mga kaparokya for me ay minamalit nito yung programang nagbibigay ng kasiyahan, tulong moral at financial. Kaya para sa akin, dapat siyang mag-public apology with regard nga sa sinabi niyang yon. Palibasa mga kaparokya, wala naman tayong natutunan kay Bato. Kaya ang hirap i-justify nung rant nito. Kayo, may natutunan po ba kayo kay Bato de la Rosa? Kasi ako mga parokya, wala naman po akong natutunan kay Senador Bato de la Rosa. Unparliamentary nga ayon kay Senador Tito Soto dahil hindi mo pwedeng debatihin ang presiding officer according to the Senate rules. Anyways, ano sa palagay nyo? Mga kaparokya, dapat bang mag-public apology si Senadora Bato de la Rosa sa sinabi niya? At tingin nyo mga parokya, kaya bang tibagin ni Vice Ganda si VP Sara for presidential in 2028? Paki-comment naman po mga parokya yung opinion nyo patungkol po dito. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 3.6 million followers at sa Eat Showtime naman po na may 19 million followers. So sa oras na 1:30 PM, ang Eat Showtime po ay may kasalukuyang segment na laro peak at ang Eat Bulaga naman po ay Gimme 5. So dito ang Eat Showtime mga kaparokya ay may 4,300 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,400 live viewers. So, baligtaran po sila mga kaparokya. So, again, sa oras na 1:31 PM, ang Eat Showtime po ay may 4,300 live viewers. At ang Eat Bulaga naman po ay may 3,400 live viewers. So, pagdating sa Facebook Live mga kaparokya, ay angat po dito ang noontime show ni Vice Ganda ng 900,000 viewers. So, mapunta po tayo mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa It's Showtime, under po yan sa GMA Network YouTube channel na may 40 million subscribers. At para naman po sa Eat Bulaga, under TV5 YouTube channel na may 2.6 million subscribers. So, sa oras na 1:32 PM ang It's Showtime mga kaparokya, under GMA sila po ay may 31,000 viewers. Ang Eat Bulaga under TV5 naman po, sila ay may 19,000 live viewers. So again, sa oras na 1:31 PM, ang Eat Showtime po under GMA Network ay may 31,000 viewers at ang Eat Bulaga under TV5 ay may 19,000 viewers. So pagdating dito mga kaparokya sa TV Network YouTube channel ay angat po ng 12,000 views ang GMA against sa TV5. So, mapunta tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may kasalukuyang subscribers na 2.69 million. At sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel rather na may 1.66 million subscribers. So, sa oras na 1:33 PM ang It's Showtime, sila po ay may 69,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po, sila ay may 127,000 viewers. So, again, sa oras na 1:33 PM, ang It's Showtime po ay may 69,000 live viewers at ang Eat Bulaga naman po
ay may 127,000 viewers. So, bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay, mga kaparokya, bali, ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime ay 104,000 viewers at sa Itbulaga ay 149,000 viewers. So, bali sa Facebook Live, mga kaparokya, 4,000 sa It's Showtime, 3,000 man po sa Itbulaga. Sa TV Network YouTube channel, 31,000 sa GMA at 19,000 naman po sa TV5. At pagdating sa main YouTube channel, 69,000 views sa It's Showtime at 127,000 naman po sa Itbulaga. So again, ang It's Showtime ay may 104,000 total views at ang Itbulaga naman po ay 149,000 total live viewers. So pagdating sa online viewership, mga kaparokya, ay angat po dito ang Itbulaga or lamang po sila ng 45,000 viewers. So mataas po ang inilamang or sabihin na nating tambak po ang inabot ng It's Showtime pagdating sa online viewership against sa Itbulaga. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:35 PM. So magpapaalam na po ako sa inyo, mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.